Ayan, magre-react na naman po tayo ngayon. Nandito naman po ako, Nyolo the Third. At kung gusto nyo po order ng ganitong t-shirt, napakaganda, napaka-yummy. Ayan, PM lang po kayo sa atin. Nandiyan na po yung bagong t-shirt natin. Salamat po. Thank you po sa mga bumili. Thank you. And ito na nga po, gusto lang natin sundan tong topic na to na gusto natin pag-ingatin ang ating First Lady dahil ang handler po ni Alpotera, di ba si Alpotera, may handler yan, yung mga kamag-anak ng asawa niya or yung mga biyenan niya at tito-tito niya. Di ba? Ayan po yan po ay sabi ni Maharlika na wala na po nanonood ngayon. Imbestigahan din yung double agent Alpotera kung galing sa flood control budget ang pinang-business class, pinang-retoke at pinanglamon nila kasi may mga jobless ang mga putang jutang ina pero nakapag-business class, ayun nga po. Yan. Ayan po kasi po to si Alpotera. Kilala niyo po to. Gaya ng pinakita ko po sa inyo. Ayan po, ito bibigyan ko kayo ng sample. Ayan po si Alpotera. Ayan po ito po yung nakakita sa ethics ni Digong na lawlaw. Ayan. Diba? Ayan po ang nagpakita ng ethics ni Digong. Naubot-ubod si Digong, lawlaw yung betlog. Patayin mo si BBM. No joke. Okay? Pero ito po ay isang agent. Isa po itong pakawala noon pa man para siya po ang ialay ng kanyang pamilya ng asawa niya para proteksyonan po ang alitan sa pamilya. Sinusuplayan po siya ng kanyang masasabing ano ba tawag doon? Kapatid ng biyenan niya na si Small Boy na ngayon po ay sumisipsip kanino? Kay First Lady. Kailangan po kasi nilang sumipsip. Kailangan nilang sumipsip para hindi po mangamoy ang nasabing bao ng pamilya na kung saan pinakita ko nga po sa inyo na apat versus 2 anak ang nagtatalo at ginamit po netong 2 anak ang puwersa ng Duterte dahil nga po sa alay na puday ni Alpotera. Okay? Bilang inaalay, ito po yung isa sa mga babae ni Digong, nakakita ng betlog na lawlaw at ang ethics ni Digong na hindi na palyado. Okay? Ayan po, siya po ang agent netong mga malalaking magkakapatid na nagkakagulo-gulo at yung 4 nga po sa magkakapatid ay dinarag at kinawawa dahil siya po ay hawak nung 2 kapatid, pinersa nila yung 4 na kapatid. Ganun po kalalato, inalay ang puday. What the fuck? At ito nga po ang sinasabi ni Maharlika na lahat po ito business class. Business class ni Alpotera sa pamamagitan ng sponsorship ng kanyang boss na si Small Boy at yung babaeng si Q. Magkapatid yun, 2 lang. Yan. Business class to. Kita nyo naman si Zoraida na ang ngipin, isang ruler, ang haba. At ito pong 2 to, ito po yung sumikat lang dahil sa fake news na susugudin daw yung bahay ni Duterte parang hindi pinalo ang pusang inanto.
Ayan eto po etong dalawang to, eto po si, eto, hindi ko kilala to tsaka to. Ayan, mga sumusubo ng etits na ligaw. Ikaw pa rin ang aking etits na ligaw. Ikaw ba ngayon sa pagkailanman? Yung sperm cells mo ang hanap ng etits kong ligaw. Noong pa man, ngayon at magpakailanman. Patayin mo si BBM. No joke. Ayan, at nasa likuran, eto si Zoraida, huwag natin ano yan, isang ruler ang ngipin yan. Okay? Okay? Ang pangarap pala ni Zoraida, I want to rule the world. Ang nangyari, around to rule my mouth. Wala kang puso, hayop ka! Okay? At ito naman po, kita-kita nyo, ito. Ayan po yung pinatawag sa triphone. Yung pangalan niya ay Kipi Kutu. Yung kipi niya, may kutu. Ikaw talaga. Xi Jinping. Diba? Yung po ang mahirap doon. Pag yung kipi mo, may kuto. Irritated ka. Kaya kita nyo po, lahat ng bagay, lahat ng bagay, irritated siya. Kasi nga, yung kipi niya, may kuto. Diba? Ang hirap nun, men. Magkaroon ka ng kipi na may kuto. Ka-irritable yun, men. Irritable. At syempre, katabi nga po, eto po, si Hermes. Ayan po yung namigay ng Hermes na souvenir sa 100 katao. Ganon si Pulong. Tanga! Yan po Yan po ay wag na to si Alvin. Walang kwenta to, fake news to Nakalaya na daw si Digong sa interim. Mamaya tatalakayin natin yan ng tatanga-tanga-tanga mga to. Okay? Ayan po ang pinakita ko sa inyo. Ayan po si Alpotera nasa gitna. I am molested by Duterte. Ayan po siya sa gitna. Ay, ganun po. Ayan po ang agent na sinasabi ni Maharlika. Totoo naman pong agent. Kasi po, ini-agent niya po ang kanyang mga ang biyenan niya, kapatid ng kanyang biyenan. Biro niyo po tinabla yung biyenan niya. Sinunod yung kapatid ng biyenan para proteksyonan po ang pamilya nila. Ang pamilya noong ni Small Boy na kanyang boss. Ang boss niya ay si Small Boy na sumiisip-isip ngayon kay Efelisa. Kaya Madam Efelisa, mag-ingat ka. Be careful. Okay? Hindi tayo maintindihan ni Madam Lisa pag tinagalog natin to. Magsiship na naman ako sa English. The First Lady, please be careful, not with your heart, but in the surroundings of the peoples around you. Okay? First Lady, be careful. Okay? Because the family of this Alpotera is roaming around you right now in order to have protection they needed to hide the not good family relationship with their relationship. Patayin mo si BBM. No joke. At
dumako na po tayo dito sa isa na naman pasabog ni Ping Lacson. May pasabog po si Ping Lacson na halos po all of them is involved in flood control. This is a big explosion. Boom. Okay. Almost all of the 19 senator in 19 Congress, is involved in flood control. My God. I can't believe what I've heard. This is so alarming, Your Honor, Mr. Chair. How can it be that this senator must make a law for the Filipino people imploring the aid of the Almighty God? Is not making a law, but bulalo! What is happening to our beloved country when we have a senator like this on the 19th Congress? They are milking cow the flood control. Let's analyze the statement. May credibility kasi may mga details eh. Pero sa tingin din hindi lamang ako pati yung mga nagmamasid, mukhang may kulang sa mga pinahayag nila. So tingnan natin kasi inaalaw naman natin na kung gusto nila mag-supplemental na affidavit or testimonya, pwede naman sila magdagdag. So yung iba na may kulang, pwedeng nakaligtaan nila o pwedeng meron silang pinoprotektahan? Either, no? Pwedeng both. Kasi mahirap din namang alalahanin lahat yan. Hindi naman sila pwedeng basta magsalita nang wala sila pinanghawakan. Katunayan, di ba, makita mo sa testimonya ni Alcantara at saka ni Bernardo, Opo. lagi may reference sila eh. May Annex A, di ba, meron sila reference at ang assumption doon, meron sila pinanghawakan na record. Pero kung may pinangahawakan na record, bakit po parang magkaiba sila pagdating doon sa kickbacks, magkaiba ng porsyento, yung sinabi po ni Alcantara at saka po nitong si Yusek Bernardo, tama po ba? Parang magkaiba sila. Tama. Hindi resolve yun. Kailangan ma-resolve yun. Ayan, pansin nyo. Si Yusek Bernardo, iniiwas niya si Jinggoy. Huwag kami, Yusek. Ha? Hindi mo pwedeng iiwas si Jinggoy dyan. Kasama kayong mag-party. Ha? Hindi pwede magbibigay ka ng statement. Di ba? Pwede ba naman nyo, mga karayuma? Pag magbibigay ka ng statement, kailangan selecta. Tininiw. 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 What the fuck? Shoutout to admin. Addicto Strikes ni Tita Claire. Okay? You cannot give an statement, Your Honor, if your statement is selecta. Okay? If you are given a chance to make a witness, to be a witness in the Blue Ribbon Committee, you must give your all and not selecta. I give handa, awit. I give my all to have a witness interview. I risk my life to be. Diba? Kaya huwag kang paloko-loko, Yusek Bernardo. Hindi mo madadala ang tao na ang gusto mo lang palabasin ay yung gusto mong script.
Pero pagdating ho dito kay Gutesa, na sabi nga nagulat din po kayo, wala po naging violation si Senator Marcoleta na hindi po ito na-coordinate sa inyo at na pinresinta na lang Mami Eva, Jason Fermin, Gina Chavez Bonifacio, Menchi Peynado, shoutout po sa mga humabol, Rosas, pwede na kayong pumunta sa SMNI. during the hearing. Alam mo, all throughout these hearings, nirelax ko naman yung rules eh. Kung susundin natin strictly yung rules, dapat 3 araw bago humarap, meron na silang ipapakita mo ng affidavit. Yes! Tapos para ma-notify yung ibang mga miyembro. Yes! Nirelax natin yun for some practical reasons. Unang-una, kung halimbawa sina Alcantara at si Yusek Bernardo, kung ipapauna na agad yung kanilang mga affidavit at i-distribute sa mga members, pwedeng along the way, merong makapag-intervene at magbago sila ng isip. Ganun yun eh. So, hinayaan ko na lang, nirelax yung rules. In the same manner, na maski kagulat-gulat yung ginawa ni Senator Marcoleta. Kasi pwede naman siya maski bago magsimula yung pagdinig, di ba? Maski nung araw din mismo na yun. Pwede niya akong bulungan eh. Mamaya meron lang ako i-present na isang testigo. Parang kortesiya lang dahil ako yung chairman. Yes! Hindi yung lahat binubulaga, pati ako nabulaga, nabigla na lang sa manifestation niya. Ayan po, malinaw na malinaw. Si Ortesa po ay bakulaw. Malinaw na malinaw. Gutesa bakulaw. At ang hunter po ni Gutesa ay si... How much is that doggy in the window? Rak, rak. I see Marcoleta in him. Rak, rak. Diba? Ginulat daw po si Lacson. No coordination nor honor, Mr. Chair. Okay? Immediately, okay, Gutesa appeared in the witness stand and he read the statement of Marcoleta. What the fuck? Okay? He read the statement not of Gutesa. The statement is scripted by Marcoleta. Saan ka naman makakakita, Your Honor, Mr. Chair? Ikaw ang witness. Hindi mo kabisado ang statement mo. Di ba? Ikaw, ikaw ang tatayong testigo. Ano sabi nga ng ating lolo? Kapag tumayo ang isingo, Patayin mo si BBM. No joke. diba? Yan ang sabi ng ating great-great-grandfather. Diba? Ano sabi ni, kinantaan pa ni Marcoleta? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. Look at me. I am old. Look like PUG. And look at my hair. It's peluca in the making. It's not long. It's not short. It's so fake news. Diba? Kailangan po, pag ikaw ang testigo, kabisado mo yung statement mo. And the ledger itself is just a guide. But we saw the picture last time when Gutesa cannot even interpret the real story of Romualdez Saldico, deliver of money.
dumating yung kanyang kandidat, ano? Sinabi niyang gugugulin niya at sabay tawag. Eh, hindi naman siya ang chairman, ako dapat ang tumatawag, eh, hindi siya. Eh. So ano magiging action nyo dun, sir? Maghihigpit na ba kayo? Kung dati ni-relax nyo, ngayon medyo magiging stricto na po kayo? Dapat may alintunin. Alam mo, kortesiya, hindi naman nakasulat yan sa rules eh. Yes. Dapat yan, nasa tao yan eh. Kung meron kang kortesiya sa kapwa mo, lalo sa chairman, hindi mo na kailangang i-impose sa'yo yan, di ba? So ano nakikita nyo agenda, sir? Di ba? Tama yon. Ang courtesy, hindi na yan, wala sa rules yan eh. Meron pong mga wala sa rules na talagang kailangan mo namang gawin sa totoo eh. Respect is not earned. It's savings. Okay, tandaan niyo po yan ha. Sinabi ng ating great-great-great-grandfather yan. Respect is not earned. It's savings. Sa Tagalog, di ba? Sa Tagalog, ang respeto po, hindi mo binibigay yan. Ha? Nakatago lang yan sa iyong puso, tol. Nakatago yan. Ngayon, kapag nakita ng tao na may respeto ka, matatawag kang karespe-respeto. Di ba? Pero kung malaaso ka, tol, malarabis ang ugali mo, abay, wag ka dito. Meron bang intention para i-redirect yung takbo ng inyong investigation doon sa pagbigla na lang yung pagpresenta ng witness na hindi man lamang for courtesy ay in-inform kayo kahit before the start ng hearing? Those are two different things. Ano? Hindi ko naman na makukonclude na diniredirect kasi isa pa rin ang direksyon na pinatutunguhan eh. Kasi ilang beses nabanggit halimbawa na si Congressman Saldico, yung pa rin naman ang binanggit ng kanyang testigo at nadagdag nga si Speaker Romualdez. So wala naman pagre-redirect. Ang sa akin lang, yung konting kortesiya lang sa komite, hindi dahil sa ako yung chairman, ano? This goes through, maski kaninong chairman, maski pabulong man lang na mamaya meron ko pipresenta. Yun lang naman eh. So sir, paano to? Na background check nyo na po ba itong si Gutesa? Meron ng pangunang mga information na dumating. Ang issue rito, Selly, Opo. alam mo, hindi sa akin issue yung, as far as the committee, no? First, yung sustansya, yung importante eh. Ano ba sustansya ng kanyang affidavit? Opo. Side issue, yung whether or not napanotaryo ng tama o hindi napanotaryo o ano man ang usapin, iset aside natin yon. Ang importante, yung parehong affidavit, sinumpaan niya naman din sa harap ng komite. Hindi naman ito yung parang, kaya sa akin hindi masyadong issue yun, except, no, yung kung merong pagsisinungaling, assuming na totoo yung sinasabi ni Atty. Espera, na wala siyang partisipasyon, maski ano, doon sa pagnonotaryo, medyo merong issue nakapaloob doon. Kasi tinanong siya ni Senator Marcoleta, diretso, ikaw ba ang mismo nagpanotaryo? Sabi niya, opo. So kung nagsinungaling sa doon, medyo may maski pa paano may effect yun doon sa pangkalahatan ng kanyang salaysay. Kasi 'di ba mga abogado na mismo nagsabi, pagka false in one thing, false in everything, 'di ba? Merong ganung Ayan ang sinabi po falsus maniacus, falsus galicius. Ayun po ibig sabihin ni Lacson. Ha? Falsus maniacus, falsus galicius. So ibang usapin yun. Ngayon, yung kanyang affidavit, tingnan natin yung substance, ano? Kung ito'y hindi ma-refute, if not refuted or corroborated ng iba pang ebidensya, matibay yun. Di ba? Hindi na na-refute pagkatapos meron pang corroborative na statements o kaya maski anong pieces of evidence, maski dokumento na nagpapatotoo. Halimbawa, yung mga yung sinasabi niya may chat group, kung meron siya may papakita na pag-uusap nila sa chat group na magdadala ng basura, Yes! yun. Pero kung standalone, salita niya yun, aligasyon niya. Yes! Kailangan pakita mo yung chat group. Ganito, sinabi daw sa kanya, magdadala tayo ngayon ng basura. Planado. Tapos si Amy, hindi basura, ang baba ko. Patayin mo si BBM. Closure. Yan, sabi ni Amy, hindi basura ang pera ng taong bayan. Planado, tigilan nyo kami. Ang baba mo, ang podium ng minority. Ha? Yun ang tinutusok. Sa mayorya, tinutusok sa podium, yung logo ng Senado. Kapag minorya magsasalita, tinutusok yung baba mo.
Pero sir, kung mabigat ka, yung bang abogado, itong si Attorney Pechi Rose Espera, may pangangailangan na paharapin sa Senate hearing? Kasi sabi kanina ni Senator Bato de la Rosa, baka dapat paharapin. Baka naman daw may nanakot dito, kaya biglang dinideny na siya yung nag-notaryo doon sa affidavit nitong si Gutesa. Hindi na, distraction yun eh. Alam mo, yung jurisdiction na pag-iimbestiga kung may violation sa mga notarized documents, Opo. yan ay jurisdiction ng executive judge ng Manila RTC. Manila RTC because ang opisina ng law firm ni Atty. Espera nasa Ermita. Kung ito nasa Quezon City, executive judge ng Quezon City. So as we speak, ang alam ko, nagsisimula na ng pag-iimbestiga yung executive judge ng Manila Regional Trial Court. At ito ay nasa kanyang jurisdiction. Hindi na namin dapat pakialaman yun na papatawag pa si Atty. Espera, paharapin pa namin, tatanungin pa namin. Merong opisina o merong yun nga, office ng executive judge ng Manila RTC. Sila na mag-imbestiga at hihingi na lang kami ng kopya o kaya na makapiparnish na lang kami kung ano resulta. Kung totoo bang humarap si Gutesa, siya ay napanotaryo at nagsisinungaling ba si Atty. Espera o si Gutesa ang nagsisinungaling, may bearing yon sa aming investigation. Sabi ko nga, ito, assuming hypothetical. Mga congressmen, pinakailaman ng mga senador, office ng executive judge So, sir- ng Manila RTC, ay si Espera, Atty. Espera nagsisinungaling. Matibay on its own ang affidavit ni Gutesa. Pero kailangan pa rin itong, kung walang magre-refute nito, walang kokontra, at makapagdagdag pa siya ng corroborative evidence para susugan yung kanya affidavit, napakatibay na. Alam nyo, isa lang naman to bago natin ituloy yung sa involvement. Ito lang po yan Bumalik po tayo sa shutdown ng ABS-CBN. Kung mababalik mo yung shutdown ng ABS-CBN, si Marcoleta po ang nangunguna doon at si Mike Defensor. I remember the day when you're here with me. Bumalik tayo ng konti. Natatandaan nyo ba yun? Na kung saan yung sinasarado ang ABS-CBN, si Marcoleta po ang nangunguna doon at si Mike Defensor. Kaya ito na naman ay isang plano. At itong Mike Defensor, at inyong natatandaan, si Mike Defensor po ang nagpakasira kay Lacson kay Ador Mawanay na wala pong ebidensyang maipakita. History repeated itself. Okay. At ito pong si Mike Defensor ay may lihim po na galit sa Pangulo dahil akala niya siya ang mamumuno ng MMDA. Diba? Kaya yan po ang istorya niyan. Marcoleta and Mike Defensor, tag team talaga yan. Mike Defensor, Ador Mawanay, Gutesa 2.0. Former congressman si Mike Defensor at sila ang nanguna ni Marcoleta diyan sa Congress sa pagbabagsak ng ABS-CBN. Basic lang yan. Basic na basic. Kaya tinatawanan lang ni Lacson ang galawan ni Marcoleta. Akala kasi ni Marcoleta, akala mo porkit matanda na siyang aso. Matandang tao. Diba? Akala niya na porkit abogado siya, mamamando-mando niya na ang Senado. No, no, no. Di ba? Sila po ang namuno. Ayan ABS-CBN shutdown. Tingnan niyo po Ayan, sila ang namuno. Pakikita ko lang po sa inyo Konting kaalaman. Ayan po Kung babasihan nyo po ang history, ayan po silang dalawa. Ayan Hindi ko po pinagsisisihan ang ginawa kong pagsisiyasat ng aplikasyon, partisipasyon sa kung palalawigin o hindi.
Ilang dekada mula ngayon na palalabasin ng marami siguro po ay kritikal ang ginawa ng Kongreso sa pag-aaway ni Pangulong Duterte at ABS-CBN. Sasabihin nila na pinatay ang pamahayag o press freedom. Ayan po yan, no? Tag team yan. Ayan, no? Yang dalawa pong yan ang nag-tag team para pabagsakin ang ABS-CBN. Tapos, si Mike Defensor po ang nanguna kay Ador Mawanay. Ayan, no? Ayan po yung kay Ador Mawanay. Si Mike Defensor. Sanay na sanay si Mike Defensor dyan. Diba? Sanay na sanay si Mike Defensor sa mga ganyang galawan. O ngayon, dumako na tayo dito. Mga congressmen, pinakailaman ng mga senador. Mhm. So sir, kayo talagang, kasi ang hinihintay ng taong bayan na galit, may mangyayari, may magandang ibubunga itong mga investigasyon na ginagawa ninyo. Yes, gagawa namin ng paraan na may magandang maibunga to. Alam mo, Sally, idagdag ko yung ano, no? Nakakita ko ng dokumento kung magkano yung insertion. At least, initially nakita ko sa Senate, pagkalalaki yung sa NEPMAN ito o hanggang sa BICAM. Talagang Yung 2025 malulula. budget, sir. 2025 budget. Sa 2025, Okay, yes. Biro mo, minama ni obra nila sa BICAM. What in the world? Kita mo, no? Minama ni obra nila sa BICAM. Antindi po, sobra. Yung iba naman doon, naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi nirelease na Malacanang. Pero, Oh, ngayon, tas sisisihin nyo pa. Alam nyo ba, umaabot na sa ilang bilyon ang binito ng Pangulo? Ilang bilyon po ang binito ng Pangulo? Tapos, meron rin po siya, hindi lang binito or tinanggal, meron din siyang for later release or FLR. At yung FLR na yon, wala na. Hindi na i-release yun. Masabi lang ng Pangulo yon. Ganun po nila winalangya yung budget. Okay? At marami nga po nagsasabi, dapat alam ng Pangulo yan. No, no, no. Pag nasa company ka, bibigyan ko kayo nasa company ka, ikaw ang presidente ng kumpanya. Oh. Alam mo ba nangyayari sa finance department? Alam mo ba nangyayari sa HR department? Alam mo ba nangyayari sa accounting department? Sa laki ng nakasasakupan ng kumpanya mo, hindi mo malalaman yan. Lalong-lalo na kung may sabuatang DPWH at kontraktor at congressman. Hindi mo malalaman yan. Diba? Ano ba kadalasan na papakita sa presidente ng kumpanya? Napapakita lang kadalasan doon ay yung summary. Summary report ng buong company. Kinita ng kumpanya, loss ng kumpanya, future activity ng kumpanya. Yan lang ang minsan nakikita ng presidente ng kumpanya. Pero sabihin mong himay-himay niya lahat yan. Nasa Jollibee ka, Jollibee San Juan, Jollibee ganito, anong ginastos nyo? Hindi mo na maano yan. Jollibee Bulacan, Jollibee Davao. Hindi mo na maano yan. Dahil may nakakaano na yan dyan. Oh, ganun yun. Kung yung presidente ng kumpanya nga, hindi maano yung isang kumpanya, paano pa to buong bansa? Kaya malabong sisihin nyo yung Pangulo at hindi naman gagawin ng Pangulo na magsasalita siya na malalaglag siya. Diba? ano daang bilyon Oh, pero may ilan po na na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung yung document. Na-share ko lang ito kay Senate President, Umabot Pero na nakita namin doon listahan ng mga senador na pagkalalaki ng kanilang Insertion. na-insert. Sabihin na natin na-insert, Patay! Ayan na ang kalbaryo nyo.
Ah. Lista ng senador na napakalaking insert. Di ba pinakita na yan? 1 to 12, 1 to 10 yata yun. Davao, Sorsogon, Bulacan, sa pool. And then Malaki. Unprecedented. Sir, the same Unprecedented. senators na nababanggit po doon sa hearing ng Blue Ribbon ang nag-insert? Well, sabihin ko sa 19 Congress, halos lahat. Sa 19 Congress, halos lahat. Amen? Amen. Patayin mo si BBM. No joke. So, maaring, magbibigay lang tayo ng prediksyon. Maaring nandyan si Lito Lapid. Pong! At makakalimutan ba natin ang talunang si Tolentino? Pong! Prediction lang po to Makakalimutan ba natin ang mangkukulam na si Cynthia? Pong! Di ba? Si Nancy, nadamay na si Nancy, Binay. Automatic yan. Ay nako, nagbibintang ka pa, Lacson. Malaki din ang binayad sa'yo. Magkano ba? Wala na kayo mga DDS. Wala na kayo maipapanalo dito. Wala na kayo mapapanalo. Ang asikasuhin nyo, wag kumain ng tae si Digong. Kumakain na ng tae kaya naimatay. Yun ang asikasuhin nyo, mga DD shit. Diba? Kung wala ka namang ginawa, wala namang makikita eh. Kita mo si Joel, hindi niya mapaliwanag. Siyempre, hindi mo mawala dyan si Cayetano, 10,000 lungkot. Lahat sila may insertion. Lahat sila ay nag-insert na mula sa ulo hanggang pababa. Kaya ngayon nagulat na mga senador na Bulaga. Bulaga, pare. Bulaga. Lahat sila ay sangkot na eh. Pero hindi naman lahat. Ako sa bagay, ang sabi kasi ni Senator Chis Cordero, ba't pag-iinitan nitong 2025, hindi pa naman daw na-implement? Parang gano'n. Totoo. Totoo. So, Kasi wala- na FLR na for later release Di ba? Na FLR. Hindi pa nai-implement kasi nga na-detect ng Pangulo eh. Na-detect ng Pangulo, ang laki ng insertion nyo. Ginawa ng Pangulo, wag nyong i-release yan, FLR yan. Pero sa totoo lang, wala ng FLR, hindi re-release ng Pangulo yan. Winalangyan nyo eh. Diba, mambabatas kayo, nag-insert kayo ng mga pera. Hindi, kung lumusot yung pagkalalaki. Mahigit na 1 bilyon. Buti na lang, no, naagapan kung hindi laki na naman ang pera natin na baka napunta lang sa bulsa. Kaya nga sabi ko, Sally, parang divine into mga congressmen. Diba? Kaya kailangan ng mga senador. So, sir, Sapul na. Ano pang iniintay? Mag-abang tayo sa susunod na kabanata. Diba? Ano ba ang susunod na kabanata? Ang susunod na kabanata dito ay malupit-lupit. Malalaman natin lahat to. Diba? Biro mo nakakagulat eh. Akala natin ang Kongreso ang napakarumi.
Although marumi rin ang Kongreso. Pero itong Senado, uod ng rumi. Diba? Tandaan nyo, vinito ng Pangulo, inalis. Then, yung mga itemize na nire-request doon sa BICAM, ginawa ng Pangulo for later release. Ibig sabihin, hindi hindi priority. Ngayon, pag later release ka ng Pangulo, wala ka na. Hindi na yung babalikan ng Pangulo. Dahil, meron ng suspicion nagkaroon na ng suspetya ang Pangulo doon. Kaya ka later release. Yun eh. Daang bilyon ang ginawa nyo, 19 Congress. Tapos bibaling nyo sa mga Kongreso. Babaling nyo sa kanila. Although, pare-parehas naman kayong kurakot. Diba? Alam mo maganda dyan? Alam nyo maganda dyan? Ipasa na lang yan DPWH sa presidente. Para wala pong problema. Bakit? Kung kurakot ang presidente, siya lang mismo ang sisisihin. Siya mismo mai-impeach. Ganun po yun. Yung mga big infrastructure project, yung mga flood control, total hindi naman dumadaan sa local government eh. Diba? Yung flood control hindi dumadaan sa local government because DPWH is national. Kung national na ang DPWH, idirekta na lang yan sa presidente. Ngayon, kung kurakot ang presidente sa DPWH, reporting niya, edi, iisa lang ang sisisihin natin, Pangulo ng Pilipinas. Diba? Halimbawa, yung isang mayor, magre-request ka ng tulay para sa iyong lugar. Susulat ka sa DPWH. Then, pagsulat mo sa DPWH, kailangan approval ng Pangulo. Approval ng Pangulo. Ngayon, hanggat walang approval ng Pangulo, walang sisisiin. Walang mangyayari. At mismo, yung mayor na nag-request, kailangan ang kontraktor, itong DPWH, hindi na rin niya hawak. Hindi niya rin hawak. Meron na tayong isang agency na isang agency, infrastructure, halimbawa, isa siyang agency na group of contractor, infrastructure bidding, ganun. Basta etong agency na to, ang namamahala sa mga legit na mga kontraktor na maaari man lang gumawa, na nakapagpasa ng requirements, merong talagang sapat na pera para pondohan ang proyekto, at lahat sila ay may permit. Then, live raffle. I-live raffle natin. I-live bidding. I-live ang procurement. Basic. Diba? Idiretso na natin yan DPWH. Reporting sa Pangulo. Sabi ni Kambing na may banks, doon na nag-uumpisa ng i-delay ang impeachment nung na veto ni PBBM ang insertion. Kaya galit silang lahat. Di ma-release ang insertion nila. Tama. Isa rin niya sa mga factor. Ngayon, maiiwasan po natin. Alin na maiiwasan? Maiiwasan natin ang korupsyon. Bakit? Hindi na nila pwede dugain ang contractor, mayor, local government relationship. Hindi na. Dahil mismong contractor ng mga congressman, senador, etc., disqualified na yan doon sa isang magche-check na mga contractor.
kailangan talaga wala kang contractor firm. Up to the 4th level ng kamag-anak. Oh. Mawawala yun. Ang sabuatang contractor tsaka congressman or senador. Pag nag-request ka ng tulay. Hanggat walang approval ng Pangulo, na-approve yung tulay mo, pupunta ka ngayon yung mayor or DPWH, i-raffle mo ko, i-procure mo ko ng isang kontraktor para sa tulay ni mayor. Nakakuha na ngayon ng kontraktor sa pamamagitan dun sa isang agency na nag-check ng kontraktor. Legit na legit yun, walang kaso. Then, ipapasa yun, request sa DPWH, contractor procurement, then pipirmahan ng Pangulo. Basic. Kapag walang clearance sa DPWH, kapag walang clearance doon sa procurement bidding transparency, hindi pipirmahan ng Pangulo. Kailangan yung 2 items na yon bago ma-release ang pera. Basic eh. Diba? Napaka-basic. Kung gusto mo ng transparency. Pero ngayon, di ba nangyayari? I-insert nila sa BICAM. Pag na-insert nila sa BICAM, eto na. May gumagalaw na sila mismong DPWH. Pag insert nila, GAA pa lang, alam na nila, NEP pa lang, alam na nila. Alam nilang may parating. Then sa buwatan na, kung Pangulo ang makakawak yan, hindi ka gagalaw hanggat walang pirma ng Pangulo. Tapos, lahat yan, pati yung mga farm to market roads, yun nga. Yung bidding nga, ang hawak, Jel, yung transparent na agency na hawak sa contractor bidding at procurement. Doon sila magbibid. Then sasalain ang every contractor na sasali sa bidding. Sasalain. Kapag may nakitang kamag-anak, disqualified. Basic. Di ba? Yun lang solusyon. Hindi pwedeng mag-infrastructure. Hindi po pwede. Wala tayong infrastructure. Yan po ang isang enhancement ng bansa. Pero, pwede po tayong maging transparent sa paggawa ng infrastructure. Ganoon naman talaga eh. Kaso, nagkaroon tayo ng sabuatan. Hindi naman lalalayang sabuatan kung walang mga congressman at senador na involved. Diba? Pansin nyo, walang Mega World, walang DMCI. Kasi nga, matitino yun. Wala silang kita doon, matitino. By the book. Kinuha nila yung Putyo-Putyo, St. Timothy. Diba? Wow. Nagsimula to sa panahon ng Duterte. Biro mo, binasura ni Mike Villar ang plano na binigay ni Singson. Nagkandaleche-leche. Ngayon, approval ng Pangulo ang kailangan. Wala lang DPWH. Diba? Lahat ng infrastructure, lahat ng drainage, lahat ng flood control, reporting sa Pangulo kung sino man susunod na Pangulo. At saka, mahalaga tong infrastructure eh. Nakasalalay po dito, eskwelahan, pampublikong lugar. Ganun po kahalaga to. Ngayon, tignan mo yung Bulacan. Halos lahat daw po invalid, substandard. Sa Pangulo na to, dalawa lang ang gagawin ng Pangulo. Siya ang approval, then super transparent, live o i-live stream nila ang bidding ng mga kontraktor. Doon lang matatapos to. Kapag hindi nila ginawa yung wala to.
'Di ba? Oh. Oo. 'Di ba? Oo. Maraming mga kontraktor diyan ang makakaulit na umano. Pero makikita na natin live na live kung sino talaga ang dapat mamumuno. Magkano ang proyekto. At meron silang update. 'Di ba? Update kung ilang percent na ang natatapos. Yan naman ang gusto ng Pangulo, kaya nga may sumbong sa Pangulo eh. Kaya may sumbong sa Pangulo up eh. 'Di ba?